Hey guys, what's up? My name is Sean Wayne and today, tara pag-usapan natin itong impeachment complaint na hinain o final ng Duterte Youth Party List. Pero may issue dyan si Judas Isidre, ha? There you go. So basically, wala pa 5 oras nang ito po ay pinost ng Nightline News. Ayon dito, Republic of the Philippines, House of Representative Batasan Hills, Quezon City, verified complaint for impeachment against the President of the Republic of the Philippines. His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr. respondent. Ayon dito, sabi, is verified impeachment complaint. We, former Undersecretary Ronald L. Cardema, and former Congresswoman Marie E. Cardema, both of Calamba City, Laguna, the undersigned complaints in our personal capacity as a taxpayer, as registered voters, and a concerned citizen of the Republic of the Philippines under oath, do hereby state that nature of petition. This is a complaint for the impeachment of His Excellency Ferdinand R. Marcos Jr., the President Marcos Jr., the incumbent President of the Republic of the Philippines, based on the grounds specified below. So ito, madalas nyo na itong naririnig and partly nabasa ko na ito. This verified impeachment complaint is being filed under the pursuant of the provision of Article 11, Accountability of Public Officers, Section 2 and 3 of the 1987 Constitution, as well as the rules of procedures in the impeachment proceedings in the 19th Congress of the Republic of the Philippines. The parties, the complainant, former Undersecretary Ronald L. Cardema, legal age, married, and former Congresswoman Marie S. Cardema, of legal age, married, with whom address, so indicated here, where he may be served with summons, notices, and other legal processes in connection with the verified impeachment complaint in proceedings. So, prayer relief for premise considered complainants most respectfully pray for the Honorable House of Representatives to act on this verified impeachment complaint against respondent His Excellency President Ferdinand R. Marcos, pursuant to the rules of procedure in the impeachment proceeding and after due proceedings, to adopt a resolution setting forth the articles of impeachment against respondent of the following grounds as specified and discussed above, to wit, the respondent is guilty of culpable violation of the Constitution, that the respondent is guilty of betrayal of public trust, and to endorse the said verified complaint to the Senate of the Philippines upon the vote of 1/3 of the members of the House of Representatives, in accordance with the Section 10 rules of impeachment proceedings for the conduct of impeachment trial in accordance with the appropriate rules. To act as a prosecutor in the said impeachment trial before the Senate through committee of 11 members of the House of Representatives elected by majority vote, the members of the House, there being quorum under the pursuant of Section 16 of the Rules of Order, Relief, and Members for Metro Manila. Alam nyo, ayan ano. So nag-file sila. Unfortunately, so today is 6 to, parang merong event, no? May previous engagement yung tatanggap nito. So, I don't know. Ang concern ko lang, ito yung naging isa sa mga concern ko. No? Bakit nila final yan ngayon 19th Congress? Why not sa incoming 20th Congress? Diba? Sabi nga rito ni Nightline News sa kanilang caption, developing story, naghain ng impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos, sina Duterte Youth Chairman Ronald Cardema and former Congresswoman Marie Cardema sa kamera. Sa 24 na pahina ng reklamo, ipinunto nila na hindi tama ang ginawang pag-aresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte, na una nang sinabi ni Vice President Sara Duterte
na dapat ma-impeach excuse me, si Pangulong Marcos Jr. dahil sa illegal na pag-aresto kay FPRRD. Malinaw niya na isa itong kasong culpable of violation of the Constitution at betrayal of public trust dahil pinayagan ng kasalukuyang administrasyon na manghimasok ang mga diwan sa soberenya ng Pilipinas. Para sa mga panibagong detalye, good luck. Go for it. Ito lang yung ano ko dyan. Ito yung isa sa mga major concerns ko dyan. Now, hindi naman tayo nagpapakanega. We're just being realistic. These are the things that can possibly happen. Any impeachment complaint against kay Bongbong Marcos will have a very difficult time na makalusot sa supermajority ng Congress. What if they're not gonna act on it? Diba? Gaya nga ng paulit na ulit na sinasabi ko, ayaw na rin ito kay Attorney Glenn Chong. Nag-file na siya ng impeachment complaint months ago. At binigay niya raw to sa isang kongresistang akala niya kaibigan niya. Pero hindi po gumalaw ang baso. Ito ay galing sa kwento ni Attorney Glenn Chong, ha? Alam ko, sa live niya na napanood ko yun eh. Another thing, pagdating dito sa ginawa ng Duterte Youth, nakakabilib. Kasi meron silang ganyang katinding tapang. Kasi ang kakalabanin nila hindi lang sawali, pero adobing pader. Diba? Before pa yan makalusot papuntang Senado, sa tingin nyo makakalusot yan sa Congress? Hindi natin alam, hindi natin sure. Pero definitely, if there's one thing that we are very certain about is mahihirapan makalusot yan sa Kongreso. Diba? Mahihirapan, lalo na kung super majority. Pero kung ang mga susunod o papasok na mga bagong kongresista makabayan, there's a big chance na pwedeng tumuloy ito. No? We're not 100% sure. Excuse me, paano ito lalarga, paano ito gugulong sa loob ng Congress, both in the lower house and upper house. Kaya nga ginawang supermajority, hindi nyo ba naisip to? This is something that, you can contemplate. Ito naisip ko lang. Okay? Hindi ako nagpapakalat ng fake news, pero naisip ko lang. Bakit importante ang supermajority kay Bongbong Marcos? Simple lang. Lahat ng gugustuhin niya pwede mangyari. Supermajority, lahat ng suporta na sa kanya. Diba? Another thing, ang problema kasi natin, ito galing na rin ito kay galing na rin ito kay Mayor Magalong ng Baguio City. He is very surprised to realize that there are very few politicians who are for good governance. Bilang na bilang lang sa mga daliri. Ayon na yan kay kay Mayor Magalong. Hindi ba siya yung nag-expose nung scheme di umano ng mga kongresista? 'Di ba? Na pinaimbestigahan din ni Senator Amy Marcos. Kung kayo tatanungin ko, what are the chances na gumulong ang mga impeachment complaint? 'Di ba? Pwede bang sila lang ang mag-file? Pwedeng merong gaya ng nangyari kay VP Sara. Grupo ng Madre at Pare, 'di ba? Sino pa? Grupo ng Makabayan Black. So maraming pwedeng mag-file ng impeachment. Ang tanong, may magpa-follow through ba dito sa Duterte Youth? Not unless, ipanalo natin lahat ng Duterte aligned party list. Baka sila ang mga mag-follow through. 'Di ba? So ako, ever since, I really have it's not about doubt, apprehensions na mahihirapan ang kahit sino mag-file ng impeachment complaint.
kay Bangag Jr. Okay? May hirapan. Lalo-lalo na kung laging super majority. Ngayon, kung gusto natin talaga mangyari yan, di ba? Tandaan nyo, ngayon lang tayo nakakita ng mga politiko na out of the blue, biglang mahal na si Bongbong Marcos. Pero, nung prior sa kanyang presidency, halos walang pumapansin sa kanya. Another thing, si Isidre may issue. Ano rin natin? Ano sabi niya? Well, ang tanong ko lang ho sa impeachment, may 2 linggo na lang ho pagkabalik namin ng session, hindi ko alam kung may saktong oras pa. Hindi ko rin nababasa yung impeachment, pero kaduda-duda na ito po ay i-file ang 4 na araw bago ang eleksyon. Sana ho ang ating mga kababayan ay tignan, hindi po kandidato ang ating presidente at bakit kailangan gawin po ito sa kanya. Well, ang tanong ko lang ho, ito yung funny part, no? Sabi ni Isidre dyan, hindi daw kandidato ang Pangulong Bongbong Marcos. Si VP Sara, hindi rin kandidato, pero in-impeach nyo, di ba? Meron bang perfect timing? Yan ang tanong natin. Meron bang perfect timing sa pagpa-file ng impeachment laban kay Bongbong Marcos? Are you saying na perfect timing nyo ang pagpa-file ng impeachment laban kay VP Sara? Diba? Ito yung mga ito yung mga bagay na baka sa iba sabihin nila tayo nagpapakalat ng fake news. Hindi. Tayo nagre-react lang, tayo nagbibigay ng commentary, at tayo nagtatanong. May perfect timing po ba pagdating sa pag-file ng impeachment? Kung sinasabi ni Isidre dito, si Bongbong Marcos daw hindi kandidato, si VP Sara din naman hindi kandidato pero in-impeach niya, di ba? Bakit? Ang diferensya lang kasi, kung magpa-file nga ng kaso laban or ng impeachment laban kay Bongbong Marcos, lahat ng ebidensya is publicly available. Samantalang kay VP Sara, wala pa silang mapakita, wala pa silang mapatunayan sa kanilang mga accusations laban kay VP Sara. Diba? Ngayon na binalikan kayo sa mga ginagawa nyo, kumbaga, ginagawa lang sa inyo yung ginagawa nyo rin kay VP Sara. Tapos ngayon may ganyan kayo. Babalik tayo doon sa una ko sinabi. Kung super majority, nandyan sa andyan sa Congress, sa 19 Congress, mahihirapan on the 30 youth na makakuha ng 1/3 votes. Unang-una, wala kayong malaking pondo. Gaya ng meron sila, kaya na-impeach nila si VP Sara. Bakit natin nasabi yan? Kasi yung ninangaw ng ibang yung depensa ng ibang mga kongresista Ilang beses na ba natin napanood yung mga explanation nila sa kanilang mga constituents? Pag hindi daw sila bumoto, no? Pag hindi sila bumoto sa impeachment, mawawalan sila ng pondo. Ang sabi ni Congressman Richard Gomez, may kinoment din siya dyan. Sabi niya, okay lang na walang pondo. Importante, serbisyo. Ilang beses, sino ba nagkwento? Even kung Marcoleta said, allegedly, merong mga pangako sa pirma. Bakit hindi niyo pinatawag si Kong Marcoleta tungkol dyan? Ba't hindi niyo siya tinanong? Diba? Bakit hindi niyo tinanong yung mga ibang kongresista? Marami.
tayo nag-o-observe lang tayo. Pinag-uusapan lang natin kung ano yung mga napapanood na nakikita natin. Madalas, binabangga pa natin yung mga sinasabi nila dun sa mga nakikita rin natin galing sa iba. So, hindi natin, doon natin na-determine kung sino yung nagsasabi ng totoo at hindi. Sa isang rally ng mga Nograles, hindi lang nila mapangalanan si Kong Paulo Duterte. Pero sinasabi nila, doon sa kanilang rally, kesyo kung manalo daw si Kong Paulo, wala magiging pondo. Hindi ba admission yun na basta Duterte ka, wala kang pondo, walang ipupondo sa'yo? Bakit ganun? Pera ng taong bayan, sinisikil yung iba? Bakit yung mga hindi pumoto hindi pumirma sa impeachment complaint ni VP Sara? Bakit may mga sinasabi sila na wala silang pondo? O hindi sila bibigyan ng pondo? Actually, isa ito sa pag-uusapan natin later. Mga kwento ni Direk Daryl kung bakit wala si Senator Amy Marcos no March 11 na dinadampot na si PRRD. No? Hindi ko alam kung paniniwalaan niyo yung kwento, pero ako, walang rason si Direk Daryl para magsinungaling. Pero nakakakilabot yung kwento niya. Yun lang masasabi ko sa inyo. Anyway guys, again, maraming salamat sa panonood. Please don't forget to subscribe, like, at i-comment nyo na kung ano yung sa loobin nyo tungkol dito sa pinag-uusapan natin. Pareho din ba kayo ng iniisip sa iniisip ko? Pareho rin ba kayo ng sa loobin? Diba? May perfect timing ba sa impeachment? Para kay Bongbong Marcos? Hindi ba, gaya ng sinabi sa inyo, mismo si VP Sara, sinabi niya kung ano mga impeachable grounds na ginawa ng Bongbong Marcos administration. Tama naman si sinabi ni VP Sara. Hindi naman gagalaw yung mga tao sa baba kung walang basbas ng tao sa taas. Ang tanong, si Bongbong Marcos ba talaga nagbasbas o merong ibang nagbasbas? That we need to know.